Ayan, alam nyo na kapag ganito ang ating hairdo ay meron tayo chismith. Huwag nyo nang pakialaman yung kamay ko ha, ganyan talaga yan. Yung mga fingers ko, ganyan talaga yan. Okay, na-miss nyo ba ang chismith? Sabihin nyo namang oo para sipag-sipagin naman ako at nang dalas-dalasan ko ang pagkakwento, no? Okay? Ang chismith natin for today ay tungkol kina Zeus at Danae. Si Danae ay ang kaisa-isang anak ni na King Acrisius of Argos at ni Queen Eurydice. Hindi si Eurydice ni Orpheus ha, yung jowa ni Orpheus. It's Eurydice of Sparta. Si King Acrisius, bagamat siya ay powerful and noble king, ay meron siyang isang kahilingan sa buhay. At iyon ay ang magkaroon ng anak na lalaki. Kasi sabi niya, okay, kailangan ko na magkaanak ng lalaki kasi sinong mamamahala kapag nawala na ako? Lalaki dapat kasi stronger, braver. Kaya kumonsulta siya sa Oracle of Delphi. Doon ay sabi niya, baka naman pwede na akong pagbigyan ng mga gods and goddesses, i-bless ako ng isang anak na lalaki. Pero sabi ng manghuhula doon sa Delphi, ayon sa prophecy, ikaw ay hindi na magkakaroon ng anak kahit kailan. Pero magkakaroon ka ng apo na lalaki sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang anak na si Danae. Kaya lang King Acrisius, pag nagkaroon ka ng apo dito kay Danae, yung apo mo na iyon ang papatay sa iyo. Pwede ba naman yun? Siyempre, natakot siya para sa kanyang buhay. Kaya naman bumalik siya sa Argos, nagpagawa siya ng chamber. Yung chamber na iyon ay no windows, no doors. Walang makakalusot na kahit sinong lalaki, kahit anong tao, or kung sino pa man yan. Ang meron lang ay maliliit na butas, pero definitely nga, walang makakapasok na kahit sino. Closed chamber iyon. Dahil nga sa takot niya na magkatotoo yung prophecy na iyon, iyon na lamang ang ginawa niya kay Danae. Kawawang Danae. Lumipas ang maraming panahon at naisip nitong si Acrisius na okay, I'm so safe. Wala pa namang nangangahas na pumasok doon sa chamber ni Danae. Pero isang araw, habang itong sina Hera at Zeus ay magkaaway dahil nga sabi nito si Hera, lagi ka na lang ng bababae, hindi ka na tumigil dyan sa papambababae mo. Married na tayo pero hindi ka pa rin nagbabago. Ganun. Sabi ni Zeus, paano naman tong babaeng ito? Alam naman niyang siya pa rin naman ang uuwian ko kahit mababae ako ng ilang beses. Hindi siya nakikinig dito kay Hera habang nagbubunga nga doon sa Mount Olympus. Kumbaga, pasok dito sa isang tenga, labas doon sa kabilang tenga yung naririnig niya. Ngayon, para malibang ko ang sarili ko, magmamakroshot na lang ako sa world of the mortals. Ganon. So habang nagmamakroshot siya, sabi niya, teka lang, parang may gumagalaw at parang may kumikislot na kung ano pa man doon sa isang lugar sa Argos. So, zinom niya ng zinom. At nakita niya si Danae. So sabi niya, oh, what a beauty. But such a pity too. Ganon. Namakroshat niya ngayon ang mukha ni Danae. So beautiful. Kaso napansin din niya na, bakit sad girl ang bebe ko na iyan? At na-love at first sight na naman siya. Naging interested siya at once kay Danae. Pero may nakikita nga siyang problema, hindi siya makakapasok doon sa chamber na iyon dahil mga gabutas lamang na kililiit yung naandun. Kaya umisip na naman siya ng plano. Sabi niya, kaya ko nga mag-transform into a swan, kaya ko nga maging raindrop, kaya ko nga maging bangaw. How much more ngayon na may nagpapakalembang na naman sa aking chibembem, ganun. Isang araw, biglang umulan. At nakita iyon ni Danae, sabi niya, oh my goodness, thank you so much. Kung sino ka pang nagpaulan, thank you. Like, madidiligan ang aking face and everything. Tapos maya-maya, nagsimulang pumasok yung ulan doon sa maliliit na butas ng chamber na iyon. So, ang ginagawa niya, very excited siya na tumatama sa mukha niya, sa katawan niya, yung rain na iyon. Maya-maya, bigla siyang, So, sabi niya, oh, wait lang. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang may ganon akong nararamdaman inside me? At nakita niya yung ulan. Sabi niya, bakit kakaiba yung itsura ng ulan? Hindi naman siya yung regular na ulan na ulan, as in ulan. Kasi golden rain. Alam na des. So wala siyang kaide-ideya na si Zeus pala iyon na nag-transform into golden rain. Pagkatapos ng incident na iyon, dumalaw-dalaw pa itong si Acrisius para i-check kung ano na bang nangyayari dito kay Danae. And then one time, kahit anong tago nitong si Danae sa kanyang pagbubuntis, ay nakita na ni Acrisius. So sabi niya, oh no.
May divine intervention na namang nangyari dito. Pero dahil takot ako na maparusahan ng mga gods and goddesses at alam ko na si Zeus ang gumawa niyan, gagawa ulit ako ng plan para hindi maipanganak yung ipinagbubuntis ni Danae. So umisip na naman siya, hindi pwedeng sa kamay niya mamatay ang kanyang sariling anak. Takot siyang maparusahan nga eh. So ang ginawa niya, nagpagawa siya ng chest. Parang chest ng treasures, pero syempre mas malaki na kasya ang tao. Inutusan niya yung kanyang mga alipores at doon ipinakulong si Danae at yung kanyang ipinagbubuntis. Pumunta sila sa kalagitnaan ng dagat at doon itinapon yung chest. So sabi ni Acrisius, okay, kung mamatay siya, edi good. Safe ako, ligtas ako kasi hindi na ipapanganak ni Danae yung aking apo na according sa prophecy nga ay siyang papatay sa akin. Pero kung mabubuhay naman sila, edi okay. Edi mabuhay sila. Ganon. Nung itinapon na sila sa dagat, naririnig nitong si Danae ang nakakatakot na paghampas ng waves. At isa lang ang naisip niya noong time na iyon. Sabi niya, kailangan kong humingi ng tulong kay Zeus. Alam kong nakikita niya ako, kaya naman tinawag niya si Zeus. Sabi niya, Zeus, tulungan mo naman ako. Iligtas mo naman ako at ang ating anak. Siyempre narinig iyon ni Zeus. Sabi niya, okay, para wala ka ng masyadong maraming reklamo, tutulungan kita. At saka nanganganib ako kasi baka marinig nitong si Hera ang sigaw mo. Kaya heto na, okay. Dadalhin kita sa isang isla na kung tawagin ay Seriphos. So inutusan di umano nitong si Zeus ang hangin para dalihin yung chest sa Seriphos. Nung nakarating sila sa Seriphos ay nakita sila ni Dictys. Si Dictys na kapatid ni King Polydictes na siyang namumuno doon. Si King Polydictes ang namumuno doon sa Seriphos. So sabi ni Dictys, huwag kang mag-alala kasi kapag nanganak ka, ako na ang mag-aalaga dyan sa batang yan. At tinupad nga niya yung pangako niya na iyon. Nung nanganak itong si Danae, pinangalanan nila ang bata na si Perseus. Na later on, siya ang papatay kay Medusa. So habang lumalaki itong si Perseus, nagiging obsessed naman itong si King Polydictes kay Danae. Pero isa lang ang nakikita niya kasi overprotective itong si Perseus. Ayaw niya na magkaroon ng asawa itong kanyang ina na si Danae. Pero dahil nga krusonada nitong si King Polydictes si Danae, sabi niya, oh, problema ko itong si Perseus kasi ayaw niyang i-let go yung kanyang nanay. Kaya naman nung narinig nitong si King Polydictes na pinahahunt nga itong si Medusa, inutusan niya si Perseus na hanapin din at patayin si Medusa. Alam kasi ni Polydictes na, oy, malamang sa malamang mapapatay din yan ni Medusa. Magiging bato lang din siya. Ganyan. Pero hindi. Nagtagumpay itong si Perseus. Nagawa niyang syogbakin ang ulo ni Medusa at bumalik siya sa Seriphos. Doon ay ipinagtapat nitong si Danae ang tungkol sa katauhan ng kanyang anak na si Perseus. Sabi niya, ang king sa Argos ay lolo mo. So naging interested itong si Perseus. Sabi niya, gusto kong ma-meet ang lolo ko na iyon. Kaya naglakbay siya from Seriphos to Argos. Pero nung nalaman itong si King Acrisius na papunta sa Argos itong si Perseus, natakot siya. Sabi niya, ayan na yung aking apo, baka patayin ako. Never pa silang nag-meet nun Hindi pa nila nakita ang isa't isa. Noon pa lang dapat napapunta itong si Perseus sa Argos. Pero sa takot ni Acrisius, wala pa man si Perseus ay nilisa na niya ang Argos. Ito namang si Perseus, napadaan siya sa isang city sa Thessaly na kung tawagin ay Larissa. Nag-attend siya ng funeral service ng tatay ng isa sa mga kaibigan niya na si King Tutamides. Pagpunta niya doon sa Larissa, sa Thessaly, namangha siya kasi marami siyang nakikita ng mga players na para silang mga naglalaro sa Olympics. Ganyan, ang daming events. Ang event na ito ay isa sa mga ginagawa kapag daw may namatay. Sa event na iyon, may wrestling, may running, and discus throwing, at marami pang iba. So, nag-join siya doon sa discus throwing. So, ang daming spectators doon sa mga events na iyon. And then, kinuha niya yung discus throw at sinimulan niyang ihagis. Ngayon, nung pagkahagis niya, biglang, according to some versions, it's either sinadya ng mga gods and goddesses na mangyari iyon or talagang malakas ang hangin noong time na iyon. Pero ang sure doon ay lumakas yung hangin at yung discus ay tumama sa isa sa mga matatanda na nanonood doon sa event na iyon. It just so happened, nung time na iyon, nalaman niya na yung tinamaan ng discus na iyon ay ang kanyang lolo na si Acrisius. So parang hindi sinasadya na na-fulfill yung prophecy tungkol dito kay Acrisius at Perseus. Na one day, kapag nagkaanak si Danae, yung
apo ni Acrisius ang papatay sa kanya. Ganun. So, yung labi nitong si King Acrisius ay ibinalik doon sa Argos at sumama naman itong si Perseus. Sabi ng mga tao, oh, ikaw pala ang apo, di ikaw ang sunod na mamumuno dito sa Argos. Pero sabi ni Perseus, no, hindi ko kayang tanggapin ang trono na iyan, lalo na at nagigilty ako na napatay ko accidentally ang aking lolo. Ganun. So, iniwan niya rin yung Argos. Hindi niya kinuha yung trono doon. Hindi siya naging king doon. So, imbes na pamunuan ang Argos, ay pumunta siya sa Tiryns. At doon siya namuno. Later on, ay naging founder siya ng Mycenae, one of the most powerful cities in Greek mythology. Ano namang nangyari kay Danae? Ayon sa ibang bersyon, namatay na lang siya dahil sa katandaan. At meron namang ibang versions na nagsasabi na namuhay na lang siyang mag-iisa hanggang sa mamatay na lang siya mag-isa. Oh.